Wow! Yan! Howdy! Hello, beautiful! Welcome back at Everything Nice with Mitch, Succulent Love, and I'm inviting you to like and subscribe to my channel, and please hit the notification bell for more updates on my videos. And today ang topic natin about sa organic. Ayan. So, ano ba yung pwede natin gamitin as organic fertilizer? Para naman makatipid tayo, diba? So, sa mga new viewers, ayan, welcome at Everything Nice at Mitch. Ayan. And, yeah, I'm your nurse, Blanchita. So, nagdidikdik ako ng eggshells. Alam niyo na to, marami na akong nagawang vlog about the eggshells. So, pwede nyo isama to sa soil nyo or ibudbud nyo as toppers, pwede siya. As source of calcium, and the calcium promotes root growth. So, ayun. So, maganda din itong pang ano. And also, it aerates the soil. It can help parang mga pumice stone, lava rock, ayan, mga ganyan. So, ayun, nagpe-prepare na ako ng eggshells. Ang dami ko na kasi naipon din. So, pwede nyo din pakuluan doon sa tubig na mainit yung inyong eggshells. Tapos, palamigin nyo. Tapos, gamitin nyo siya after a day. So, ano ba yan? Pagkakulo nyo ng eggshells, palamigin nyo yung pinagkuluan nyo. Tapos, i-strain nyo yung pag gagamitin nyo siya bukas, i-strain nyo yung eggshells, ihiwalay nyo na. Tapos, gamitin nyo ng pandilig doon sa inyong mga plants. Ayan. So, meron ako dito yung cotton panda ko. So, yung cotton panda ko dito, yun yung ginamit ko. At saka meron pa ako isang ginamit. Tapos, nag-flower, lahat ng variegation ibinigay. So, ayun. Tapos, di ba sabi ko, may ituturo ako sa inyo na para lumayas ang mga mealybugs. Ayan, aphids, kayang-kayang pansin. So, later dito muna tayo. So, yun, pwede nyong gawin yun. It's either way. Mas maganda yung kukuluan nyo yung calcium, yung eggshells dun sa ano, tapos yung pandilig nyo. So, pwede din naman dalawa. Meron kayong ganito, magdikdik, ibudbud nyo sa mga plants nyo, i-mix nyo sa soil mix nyo, at saka nyo ididilig yung inyong calcium. O, diba? Bongga. Ayan. So, marami na naman to. And then next, ayan. So, meron ako ditong garlic. Ayan. Tapos, meron din ako syempre malunggay. So ayun. Syempre, onions. Ayan. So, meron tayong onions, eggshells, malunggay, and garlic. So, yan yung ating mga organic material na gagamitin para sa ating mga plants. Ayan. So, pwede nyo gamitin ito sa house plants, of course. So, unahin natin sa eggshells. Ayun, na chismis ko na, diba? And then, we have the malunggay. Ayan. So, yung malunggay, yung malunggay kasi namin dito laging tinitrim. Tapos, sabi ko, sayang naman kako yung malunggay, baka pwedeng gamitin yun as organic fertilizer. So, tapos sabi ni Joe, pwede naman daw, ang gagawin is, this is fermented juice ng malunggay. So, ang gagawin nyo lang, kung marami kayong malunggay din sa bahay, is kunin nyo yung mga dahon. So, ito, pwede nyo piras-pirasin or sama nyo pati yung tangkay. Pwede siya. Tapos, gupitin nyo na lang na maliliit. Tapos, half kilo ng malunggay, then half kilo ng sugar. Yun po yung gagawin nyo. Tapos, imamash nyo sila. So, masahihin nyo. Tapos, 2 weeks nyo po silang ibuburo. So, pagka namasa yung mabuti, yung sugar at saka yung malunggay is, ayun, lagyan nyo sa isang container, tapos tatakpan nyo po siya. Maganda yung kung mayroon kayong plastic dyan, yun po yung ipantakip mo. Pwede yung kaibigan mo plastic, yun yung ipantakip mo doon sa container. Charot lang po. Ayun, ganun. Tapos, after 2 weeks, naburo na siya, ayun, pwede nyo na po itong gamitin 3 kutsara sa 1 litro ng tubig. Maganda po siya sa mga plants natin dyan. Even sa ating mga house plants, maganda siya. So,
Hindi ako gumagamit kasi ng ng Osmocote, Nutricote. Sa mga sa mga matagal na din sa akin nanonood, hindi ako gumamit ng ganyan. So, meron lang akong ginamitan, pa-free lang kasi ni EMS, the EMS page. So, pa-free lang, ginamit ko lang doon kasi sayang. Meron ako dyan, hindi ko pa ginagamit. Siguro taon na, baka expired na. Ayan. So, ayun. Again, kunin nyo yung malunggay, pilas-pilasin nyo. Tapos, sugar, kalahating kilo brown sugar po yung ginamit. Tapos, ayun, i-mash nyo siya. And then, after 2 weeks, ito na yung i-strain nyo. Tapos, 3 kutsara sa 1 litro ng tubig. Ipangdilig nyo po iyan. Maganda yan sa mga plants. Ayan. So, we're done with the malunggay. So, kung may malunggay kayo dyan, ayan, gawin nyo na yan. So, next one naman po is the onions. Ayan. So, di ba sa pag nagluluto tayo, tatanggal natin syempre yung balat, di ba, ng onions and garlic. So, pwede niyang gawing fertilizer. I'm sure napanood niyo na yan sa mga vloggers dito sa YT. Di ba? So, ang gagawin niyo lang, save niyo lang yung mga onions, tapos ilalagay niyo lang po siya sa tubig, like this one. Ayan. Ayan po yung kulay niya. Pasensya na kayo sa itsura ng baso. May mancha-mancha ng sabon. Kasi yung gamit namin na pang-urong is matapang. So, ano siya galing kasi siya ng USS yung pang-urong namin. Padala lang. So, ganun siya. Nagmamancha-mancha siya. So, ayun. Lagyan nyo lang sa tubig. Sa isang baso ng tubig. Tapos, lagyan nyo lang dyan. Ito po, kaninang umaga lang po ito. Ganyan na po itsura niya. And then tomorrow, mas magda-darker pa yung itsura niya. So, pwede. Ayan. Meron ako dito yung ginagamit. Ito ano na. Burong-buro na to. Diba? Mukhang toyo. Mukhang toyo. Ayan. So, burong-buro na to. Matagal na to. Mga ano pa siguro to. December. Nilalagay ko lang to. Tapos i-dibilid ko. Nilalagay lang ako dito, tapos ididilig ko. Nilalagay ko dito yung yung onions tsaka garlic. Yan yung ginagamit ko po as pesticide. So, kasi yung mga insect ayaw nila nung amoy. Yun nga, amoy, iba kasi yung amoy, di ba? Ayaw ng mga insects ng amoy ng onion at saka garlic. So, ako, pinagsasama ko yung onion at saka garlic dito. Tapos, ayan, nalagay ko lang yung balat, basta yung pinagdikdikan, nalagay ko lang siya dito. And then, pinandidilig ko siya dito sa, tawag dito, kay Cotton Panda. So, okay naman, wala namang problema. Tapos, dun sa may Fred Ives ko, accidentally lang na, meron siyang mga mini bugs, tapos accidentally na iniligo ko to sa kanya. Tapos, after mga ilang days is, wala na yung mini bugs. Tapos, ganun na naman yung isa. Yung isa ko naman Fred Ives, ganun na naman. Meron na naman siyang mini bugs. Tapos, nilagay ko lang to, is nawala na naman. So, huwag kayo mag-expect na pag naglagay kayo ng, kunwari ngayon, nakita niyo yung halaman niya may mini bugs, naglagay kayo ngayon, maaalis na ngayon. Hindi po magic ha. Yun. Yung mga viewers kasi gusto nila magic Ayan. So, pag naglagay kayo ngayon, mga 2 to 3 days, wala na po yung mini bugs. Makikita niyo po iyan. So, hindi siya agad-agad. Hindi siya magic. Ayan. Tapos, kahapon din, nakita ko yung gymno ko na marami siyang mga langgam na maliliit na itim. So, ang ginawa ko ay binuhusan ko nito ngayon. Okay naman. So, ano po amoy ng gymno? No? Wala naman. Hindi naman siya ganun amoy, inamoy ko nga din. So, nandito siya sa part na to, mga maraming langgam. Tapos, eto, pinangdilig ko, wala na. Wala rin ako nakakita millibugs or anything. So, effective po siya. Ito po, matagal na po to, ha. Basta, pag nagluluto ako, naglalagay ako. Kaya yung mga dito niya is mga punong-puno to ng bawang, balat ng bawang sibuyas. Hindi ka na tinatanggal. Pero pwede nyo po itong pandilig din. I-strain nyo po yung laman nito. Tapos ihalo nyo po sa sa isang timba. O kung gusto nyo, 1 litro is mga
gaano ba kadami. Siguro mga 1 cup, depende sa inyo kung pandilig lang naman. Pero kung gusto nyo may mga insect, pwede naman purong to. Ito, purong to, binubuhos ko lagi kay Cotton Panda. Ayan. So, ayun. Ito lang yung ginagamit ko para hindi na kayo bumili ng anik-anik. Pero kung marami kayong plants, kailangan yung bumili ng insecticide or unless marami kayong nahiwa beshi na na balat ng onion or bawang. So, ganun lang yung ginagawa ko. At effective po siya. So, merong other ways. Idilig ko nga dito kay Lola. Kaya lang baka mabuhusan ng aking kape. Ayan, teka lang. Nabubuhusan ng aking self. So, yun. Inidilig ko lang siya. Diba? Pure organic to mga match. Ayan. Yung isa ko palang diniligan nito is si Black Rose. Kung napanood niyo yung vlog ko ng Astro, sabi ko may dagta. Tapos may puti-puti. Aphids pala yung maliliit siya. So, ang ginawa ko po, tapos sa loob nito, meron siya mga midis. Yan, sa loob ng rosette niya may mga midis. Tapos, ang ginawa ko, pinuhusan ko kahapon. Ayan, wala na sila. Ayun, amoy bawang nga lang siya. Mawawala din naman yan. So, yun kasi, yung odor kasi ang ayaw ng mga insekto sa amoy ng onion tsaka garlic. So, pwedeng solo, pwedeng garlic, pwedeng onion. Nasa inyo. Pero ako pinagsasama ko ng isa. Lagay lang ako ng lagay. Pagka wala na to, maglalagay ako ulit. Ganun yung ginagawa. So, ayan, wala na. Tsaka malinis na siya. Wala na din yung minis. O, kahapon lang ako naglagay, guys. Wala na. Kasi, super tapang na ito. Ayan. Oopsie. Ayan. So, bakit ayaw ng mga insect ang mga teka lang, ang baho kasi. So, bakit ayaw ng mga insect yung onion tsaka garlic? Kasi meron silang sulfur compounds, bulol yarn, sulfur compounds na, yun nga, ayaw ng mga insect. Tapos, ang garlic kasi yan di ba? Gamot yan sa anti-fungus. Ang properties niyan, anti-fungus, antiviral, tsaka parang yung isa, antibacterial. So, tatlo yung yan, properties niya. So, maraming mga ginagamit din ng garlic as medicinal. So, pag nag-research kayo, marami kayong mababasa about kay garlic na mga pang-health beneficials, di ba, sa mga hypertensive, ayan. Hypertensive, bawang. Yung nanay ko ganun din kasi it runs to our family. My father and my mother has a hypertension. Sa tatay ko, it's mga heart diseases. So, sabi ko nga, at the age of 30, kailangan maging healthy living na ako. Kailangan, kumain na ako ng ma-healthy. So, sinet up ko ng ganun yung mindset ko, which is, nag-goal ko naman. So, parang 28, ganun, more on the gulay. Then, tinigilan ko na yung milk tea, mga ganun. So, ayun. And then, yun, marami siyang mga benefits ang onion at saka garlic. So, yung garlic, pang fungicide. So, kung napapanood nyo din, ginagawa din siya as fungicide, yung garlic sa mga houseplants. 3 gloves ng garlic. So, 3 gloves ng garlic, pakukuluan nyo po sa isang, di ko alam yung sukat, siguro mga 1 to 2 liters or 3 liters. Tapos, didikdikin nyo muna, tapos, tsaka nyo pakukuluan sa tubig. And then, i-strain nyo po siya, tapos ilalagay nyo na siya sa pang-spray. So, yun yung ginagamit nila na pang-fungicide sa mga houseplant. So, hindi ko po alam kung anong klaseng mga fungi ang kayang patayin ng garlic sa halaman. Walang specified, pero mostly, ganun yung ginagawa nila. So, pwede din naman magdikdik kayo ng garlic dito, mga 3 peraso, tapos ihalo nyo dito sa
i-spray nyo. Hindi ko alam kasi kung ilang tingin ko mga kalahati, 500 ml, tatlo. Tapos, idikdik nyo, tapos nyo lang. Babad nyo lang dito sa tubig. Siguro pwede na yan. Mga 1 week, pwede na siguro, or 3 days, pwede nyo nang gamitin. Pang insecticide and fungicide. So, it's organic naman, hindi makahain yung mga plants natin. So, yun nga, hindi nga kasi ako gumagamit ng mga chemicals na na fertilizer. So, usually, I use organic talaga. Bunny poop, vermicast, Carabao's manure, chicken manure, ayan. Yan yung mga ginagamit ko. Pero, ang pinaka nag-stick around ako is si bunny poop. Ayan. Siya talaga ang best ko. Yun nga lang, love nga siya ng insect, kaya kailangan, hinahaluan ko siya ng bee powder. Kasi ganun siya kalab ng insects. Tapos, yun din, ang ginagamit ko din chemical, syempre insecticide, saline, tsaka Dietane and Tango, yung ginagamit ko. Insecticide and fungicide. Ayan. So, ayun. Pwede nyo gamitin yung, yung onions and garlic nyo as fertilizer, as insecticide. So, fungicide pwede din siguro. So, ayun. Let's keep our plants healthy by using our organic, di ba? Nakatipid pa tayo at nakatulong tayo sa ating mga plants. So, ganun lang po yung ginagawa ko, ha? So, I hope nakatulong yung share ko sa inyo kasi na-try ko naman proven. And ito nga, kukunin ko si Panda. Wait. So, ayan na si Cotton, Panda. At saka meron tong mix, ha. Yung mga plants to. Nandito si cinnamon. Ganda ng cinnamon. Ayan. Ito si cinnamon. Tapos, meron tayong Tito Vance. Si Tito Vance ay mabait sa lowland. And the Dardy, of course, mabait sa lowland. Walang kaarte-arte yung mga yun. So, ayan sila. Diba? Ang laki na nila. Maliit lang yan dati. Ito, meron tong dati ang nilagay ko dito, bunny poop. Tapos, ang pinandidilig ko na, itong yan, yung tsaka ang itsura na yan, pero healthy yarn. So, yan lang yung pinandidilig ko kasi malapit siya, dyan siya nakalapit. Nahulog yung isa. Ayan, nahulog. Tropa natin. So, yan lang yung ginagamit ko. Tsaka si calcium, yung kinukuluan ko na eggshell. So, ganyan na siya. Tapos, yun nga, lahat ng variation is binigay niya. Naputol pala tong isa. Ayan, naputol. Ayan. So, let's propagate. Ayan. So, walang arte talaga tong pangalan nito, si Cotton Panda. Ayan. Diba? Super lush niya. Tapos, ayan, napa-lush ko na siya. Wala talaga siyang arte sa akin. So, very good siya sa akin. Ayan, lagay natin siya dyan. Ayan. So, dati maliit lang to. Mas nauna pa silang lumaki din sa iba kong pinapropagate. Mas nauna pa silang lumaki dito sa Cinderella. Ito si Cinderella eh. Pero nagkaka-baby na siya. Ayan. Nauna pa siyang lumaki dun sa mga iba kong mga maliliit na plants dati. Ayan. Ang laki nila. So, ano po ito ha? ROS din kasi sila. Hindi naman umuulan ngayon. So, ganyan sila. Ganyan na sila. Ayan. So, ang ganda nila. Lahat ng variegation binigay nito si Cotton Panda. Ayan. So, yan po ang ating vlog today. So, more of organic and helpful sa atin, di ba? Sa mga kitchen lang natin, marami na eh. Sa mga garden lang natin, marami na din eh. Actually, yung mga bulok na dahon na makikita nyo sa mga plants na is pwede. So, meron din kami ditong manok, yung mga etchas nila is kinokollect din namin. Tapos, after a month,
ihahagis namin sa mga plants. Tapos sa akin, iniipon ko. Tapos, this summer kasi is, di ba, growing season ng ibang saxis. Hindi lahat ng saxis is growing season nila ngayon. Pero, yung iba, growing season talaga nila ngayon. So, ito din, wala akong problema sa insect. Walang malapit talaga. So, yung binuhusan ko na gym, wala din lumalapit masyado ngayon ng mga insekto. So, bubuhusan ko na din yung iba. Ayan. So, okay lang mag-amoy bawang sila. Okay lang na hindi sila lapitan ng insekto kaysa putaktingin sila ng insekto, diba? So, ayun. Dito na po nagtatapos ang ating vlog today. And kung nagustuhan niyo po ang ating vlog today is please do like and do subscribe. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, bigyan naman. So, ikaw, i-like mo na itong aking vlog, di ba? So, ayun. And I hope nakapagbigay po ako ng meaningful vlog sa inyo. Ayan. So, thank you for watching at Everything Nice at Mitch, Succulent Love. Ayan. So, na-block ako. Ano ba yung sasabihin ko? So, thank you for watching. And see you again tomorrow at 7 p.m. Ayan. And see you on my shout-out vlog every Sunday. Abangan niyo yan. And of course, may page po ako sa Facebook, Instagram, and TikTok. Everything Nice at Mitch. At kung gusto niyo din, by weekends, manood kayo ng vlog ko. Meron din po akong playlist dyan. Hanapin niyo lang po dito sa aking channel. Ayan. So, thank you again for watching. And this is your Nurse Plantita saying, God bless po at laging mag-ingat!